Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you. Tingnan natin kung ano mga mensahe ni Pisces sa ngayon. We have Four of Pentacles. Ayan. So, parang you're holding on too much, no? Siguro, sa inyong kaperahan, no? Pwedeng, ang iba sa inyo, siguro, panay savings, no? Ang ginagawa sa ngayon, Pisces. No? Baka talagang mas priority ninyo ang pagsisave rather than paggagastos, which is really good. Lalo-lalo na kung ang paggastos na to hindi naman yung gastos na kailangan talaga or necessary talaga, 'di ba? So, yun. So, maybe ang focus ng iba sa inyo is saving. Pwedeng nagsisave kayo for your retirement, pwedeng nagsisave kayo for future big purchase, no? Pwedeng nag-iipon kayo kasi gusto ninyong magpatayo ng sarili ninyong bahay, gusto ninyong bumili ng lupa, sasakyan, building, mga ganon, no? Pwede rin na save kayo for the rainy days, no? So, pwedeng ganun din ang ginagawa ng iba sa inyo. Kaya, nagtatago, no? Nagtatago kayo ng pera. Nagsiset aside kayo ng pera other than perang panggastos sa inyong mga daily needs, you know. Pera din ito para for any time na kakailangan ninyo ng pera. Meron kayo mapaghuhugutan, no? We have Nine of Swords. Maybe nagwo-worry kayo. You are worrying too much dito. Maybe yung wino-worry ninyo could be, related to money. Pwedeng, kasi nakakapag-ipon pa nga kayo rito eh. So, pwedeng hindi naman talaga kayo nagkukulang sa pera. Wala namang problema sa pera. Baka nag-overthink lang kayo. Your worries na pinagkakaabalahan ninyo sa ngayon is worrying surrounding money matters. No? Pwedeng nag-iisip kayo dito na paano kung magkulang ang dumating na pera sa akin? Paano kung ganito ang mangyari sa pera ko? Ma-delay, or mabawasan or whatever. No? So, siguro may mga ganon ganap ang iba sa inyo, Pisces. So, pwedeng hindi naman talaga ito existing na problema. Pwedeng ganon. Pero, nag-overanalyze and nag-overthink lang kayo. Kaya, parang ini-stress din lang ninyo yung sarili ninyo in a way. No? So, pwedeng ganon ang nangyayari rito for some of you. What else? Two of Swords. Ayan. So, pwedeng, ang desisyon na to, still, no, related to money. Pwedeng financial decision ang kailangan ninyong gawin sa ngayon. Pero, hindi rin kayo makapag-isip na maayos sa ngayon. No? Siguro super ungrounded ang iba sa inyo rito, Pisces. Hindi kayo makapag-desisyon na maayos, hindi kayo makapag-isip ng maayos rito, no? Gulong-gulo, no? Siguro ang isip niyo, as in super naguguluhan ng iba. Kaya take your time. Siguro hindi naman ito nagmamadali na decision making na to, rather than mag-decision kayo agad-agad ng hindi kayo sigurado sa gagawin ninyo, 'di ba? Mas masama 'yun. Mas hindi magandang resulta ang mangyayari noon. Kaya take your time. No? Kung hindi pa kayo ready mag-decision, then gather more information, magtanong-tanong pa kayo, 'di ba? Kasi who knows, baka 'yun ang kailangan ninyo. Makarinig kayo ng perspective ng iba, opinion ng iba, kung yun ang kailangan ninyo, So, pag-isipan mabuti before you jump into a decision. The Hanged Man, ayan. So, maybe kailangan muna ninyo na magpahinga. Okay? Pahinga muna kayo sa kakaisip. Isang tabi nyo muna yung problemang ito. Okay? At mag-reflection mode muna kayo, mag-me time kayo, magpahinga kayo para nang sa gayon, para mag-ground muna ninyo ang inyong sarili. Kasi when you are grounded, mas makakapag-isip kayo na maayos. 'Di ba? Mas may direksyon, no, ang takbo ng isip ninyo. And with the Hanged Man energy, there could be new ideas that will arise, there will be new information, new perspective na maaring mag-arise dito. Kaya ito muna ang gawin ninyo. No? Step back muna kayo rito sa pag-iisip ng pag-iisip. Kasi
Kung lalo na kung kayo lang yan, wala naman kayong kinakausap, wala naman kayong hinihingian ng opinion. So, yung idea ninyo, yun lang din, ang paikot-ikot, no, sa isip ninyo, 'di ba? So, wala namang mababago. But if you're going to, to do some kind of introspection, of reflection, so maaari, no, na merong pumasok sa isip ninyo na divine guidance, na yun ang makakatulong sa'yo na magkaroon ng mas malinaw na direksyon kung saan kayo patungo, anong klaseng desisyon ang gagawin ninyo. So, tingnan natin kung ano pa mga mensahe para sa'yo. We have reconnect. Ayan, so, pag kayo, nag-introspection kayo, nag-reflection kayo, nagpahinga kayo, you'll be able to reconnect, no? Reconnect with your soul, reconnect with yourself, with your heart, no? Mag-reconnect kayo sa divine universe, kasi pwedeng sa sobrang dami ng pinagkakaabalahan ninyo, baka for the longest time, baka hindi na nga kayo nakakapagdasal, hindi na kayo connect sa sarili ninyo, 'di ba? Kung lagi tayong busy, sometimes hindi na nakakaligtaan na natin 'yon, no, na makipag-usap sa sarili natin. Kumustahin man lang yung sarili natin, 'di ba? So we have music. There is a melody to be heard in the deepest part of the woods if only we listen. Okay? So pwede na musika na to. Could be the music of our intuition, the message of our intuition. Pwedeng yun, no? Na merong divine guidance na pinapadala sa inyo ang divine universe, pero siguro dahil sa kabisihan ninyo, hindi ninyo ito napapansin, hindi ninyo ito napapakinggan. Kaya ito ang maaaring paalala sa inyo sa ngayon. Okay? Origins. Remember your roots. Saan man kayo makarating, ano man ang maging sitwasyon ninyo, sa kung saan man kayo nakarating, ano man ang napuntahan ninyong lugar, ano mang sitwasyon sa buhay ang meron kayo sa ngayon, never ever forget where you came from. No? So, napakahalaga na lagi pa rin ninyong naaalala kung saan kayo nanggaling. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.